blessed day, everyone. I just want to share something. That's why I made this video. Okay. To all my foreigner friends who cannot understand Tagalog language, my language, I ask an apology. But I will make sure, and I will try my very best for the next video that I will speak in English. I'm not very fluent in English, so I choose to speak in Tagalog. And I'm very sorry. Okay. Sa lahat po ng aking mga Filipino friends, sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, and sa lahat po ng networking site. Okay. Ginawa ko po itong video na to. Meron lang po akong i-share sa inyong lahat. Mga katanungan lang po before ako naging Christian. Na siguro natanong nyo din po sa mga sarili nyo itong mga katanungan na to, and dahil po nahanap ko ang kasagutan through the Bible and through the guidance of the Holy Spirit, by ni-reveal po ni Jesus Christ kung sino siya sa buhay ko. Pinagitan niya po yung katotohanan po, ni-reveal niya sa akin. So gusto ko pong i-share sa inyo ito, and gusto ko pong malaman ninyo that while I'm sharing this, nakatingin po ako sa laptop ko kasi yung lahat po ng verses na babanggitin ko dito, I make sure na hindi po ako magkamali. Yan po, and pwede din po kayong, kung meron kayong ballpen at papel, pwede nyo pong isulat para to make sure po. Okay. Actually, ito po yung tanong ko before, nung bago ako naging Kristiyano. Ito pong katanungan na to ay, meron pa bang buhay pagkatapos ng mamatay? Syempre, iniisip po natin, di ba? Pag mamatay ba tayo, yun na ba yung katapusan ng buhay natin talaga? Or, meron pa ba tayong buhay pagkatapos mamatay? Life after death po. Yun po yung katanungan ko na hindi naman ako binigo ni Lord. Inano naman niya po, ni-reveal niya sa kanyang katotohanan. And, of course, sa pagbabasa ko ng Bible, and through my friends po na isinend ng Panginoon, and sa church din po where I grow. So, kaya nagpapasalamat po ako sa Lord. Yun po, and i-share ko po sa inyo. Medyo mahaba-haba po ito. Actually, okay. Sisimulan ko po siya sa katanungan. Mayroon pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Yun po yung tanong. Okay. Sinasabi po sa Biblia na ang buhay ng tao ay maikli at puno ng hirap. Natutuyo yung parang damo, namumukadkad na parang mga bulaklak na hindi nagtatagal. Nalalanta at nalalagas. Ang buhay ng tao ay katulad din ng aninong lumilipas. Yun po, kung mamatay ang tao, mabubuhay pa ba siya? Ito po ay katanungan na actually ni Job. Katulad po ni Job, lahat tayo ay may ganitong katanungan. Ano nga ba talaga ang mangyayari sa atin pagkatapos nating mamatay? Mawawala ba tayo? Iisa ba ang patutunguhan ng tao o iba-ibang lugar? Meron ba talagang langit at impyerno? Ito'y katang-isip lamang. Sinasabi po actually sa Biblia ng tao ay hindi lang mabubuhay pagkatapos mamatay, kundi maaari pa silang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Ayon po sa kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 po yan. Makikita niyo po yan dyan. Si Jesucristo po, mga kapatid, ang Diyos na nagkatawang tao. Siya po ay dumating sa mundo upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Isipin po natin, mga kapatid, sinugatan po siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog po siya dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang kanyang tiniis ang nagpabuti sa ating kalagayan. And by His stripes, we are healed. Gumaling po tayo. Isaiah chapter 53 verse 5 po. Isaiah chapter 53 verse 5. Tiniis po ng ating Panginoon ang parusang para sana sa atin. Inihandog niya po ang kanyang buhay para sa atin. Ngunit pagkatapos po ng 3 days, muli siyang nabuhay. At ito po ay isang patunay at na napagtagumpayan niya ang kamatayan. Nanatili po siya sa mundo sa loob ng 40 days after po nung nabuhay na po siya. Di ba namatay po siya? Then after 3 days,
nabuhay po siya. Okay, namatay po siya, then after 3 days, nabuhay po siya. And after that, nanatili pa po siya ng 40 days. At nakita po siya ng libu-libong tao when he ascended into heaven. Sa tahanan niya po sa langit. Sabi nga po sa Romans chapter 4 verse 25, pinampatay po siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo po ay mapawalang sala. Mga kapatid, ang buhay po ni Kristo ay isang pangyayaring may mga patunay. Nakikita naman po natin sa Bible, di ba? Sa katunayan nga po mga kapatid, do you remember, hinamon po ni Apostle Paul ang mga tao na imbestigahan po nila ang mga nakasaksi sa mga pangyayari para mapatunayan po kung ano ang katotohanan. Subalit walang sino mang makapagsubali sa mga nangyayari. Ang muling pagkabuhay po ni Kristo ang mahalagang pundasyon sa pananampalataya nating mga Kristiyano. Dahil po sa muling nabuhay si Kristo mula sa mga patay, tayo rin po ay naniniwala na mabubuhay tayong muli. Di po ba? Sinabi din po ni Apostol Paul na sa mga pong hindi naniniwala na may muling pagkabuhay. Kasi merong mga tao na naniniwala na walang muling pagkabuhay. Akala nila yun na yun, pag namatay ka, patay ka na. Hindi ka na mabubuhay. Sabi po ni Apostle Paul, ano po, ngayon kung ipinangaral na, babasahin ko po yung verse para hindi po ako magkamali. Okay, ito po ay nasa 1 Corinthians chapter 5 verse 12 to 14. Okay, sabi niya po, ngayon kung ipinangaral namin sa inyo na si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi rin muling nabuhay. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang katuturan ang aming mga pangangaral at wala rin silbi ang inyong pananampalataya. Ulitin ko po, 1 Corinthians chapter 5 verse 12 to 14. Yun po. Si Kristo po ay una sa maraming susunod pang bubuhayin. Ang kamatayan po ay dumating sa tao dahil sa pagkakasala ni Adan at Eve po na siyang pinagmulan natin. Ngunit ang lahat po na naging kasali na sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo ay bibigyan po ng bagong buhay. 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 22. Kung paanong muling nabuhay po ng Diyos si Jesus, tayo ay muling bubuhayin din sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. 1 Corinthians chapter 6 verse 14. Makikita niyo po yan. Okay. Ano pa nga ba? Kahit po tayong lahat ay muling mabubuhay mga kapatid, hindi po, kahit tayo, malinaw po yan, kahit na tayong lahat ay muling mabubuhay, hindi po lahat tayo pupunta sa langit. Ang bawat isa sa atin ay dapat pumili kung saan niya nais pumunta. Yun po. Pipiliin po kasi meron tayong freedom eh. Gusto mo bang pumunta sa langit? O pumili ka kung nais mo bang pumunta sa langit o hindi. O nais mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto mo bang pumunta sa impyerno? Sinasabi po actually sa Bible. Bakit po sinasabi ito? Sinasabi po kasi sa Bible na ang mga itinuring po na matuwid ay pupunta sa langit, di po ba? Para mamuhay doon ng walang hanggan. Ngunit ang mga masasama ay hindi po sumasampalataya kay Jesus ay tatapon sa impyerno para sa kaparusang walang hanggan. Ito po. Bakit ko sinasabi kanina na may freedom po kasi tayo pumili ng tama o yung hindi. Ngayon po, kung gusto mong pumunta sa langit, you have to accept Lord Jesus Christ as your Lord and Savior at sumampalataya po sa Kanya. Yun po. Kasi diba, ang mga itinuring na matuwid ay pupunta sa langit para mamuhay doon ng walang hanggan. Ngunit ang mga masasama at hindi sumasampalataya kay Jesus ay itatapon sa impyerno para sa kaparusahang walang hanggan. Yun po. Diba po kanina nasabi ko po nung nag-umpisa ako na ang impyerno ba ay isang katang-isip lamang? Ito ba ay haka-haka? Mga kapatid, malinaw po actually sa Matthew chapter 25 verse 46 na ang impyerno po ay hindi isang haka-haka lamang. Ito po ay totoo at tunay na lugar. Ito ang lugar kung saan daranas ang mga masasama
ng walang hanggang kaparusahan mula sa Diyos. Mararamdaman po nila roon ang pagdurusa ng damdamin, pag-iisip at paghihirap ng katawan, pati na kahihiyan at panghihinayang. Inilarawan po actually ang impyerno ng isang hukay na ang lalim po ay walang hanggan. Luke chapter 8 verse 31 po. And pahayag chapter 9 verse 1. At ito po ay isang parang lawa ng apoy. Ang mga naroroon po ay pinahihirapan araw-gabi, magpakailanman. Nag-iiyakan sila at nagngangalit ng mga ngipin. At saka sinabi po sa Matthew chapter 13 verse 20, Matthew chapter 13 verse 42, ito lugar din kung saan ang uod at apoy ay hindi namamatay. Po. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa sinumang mamatay sa kanilang kasamaan, kundi nais niya pong talikuran ang kanilang kasamaan at magbalik loob sa Kanya upang mabuhay. Ngunit hindi niya tayo po pipilitin sumunod sa Kanya. Sabi ko nga po kanina, depende po sa iyo kung susunod ka o hindi. Yun po. Kung ayaw po natin, wala pong magagawa ang Panginoon. Yun yung pinili natin. May freedom po tayo. But when you call to the Lord, hindi Kanya po tatalikuran. Yun po. Kung itakwil po natin siya sapagkat yun ang gusto natin, wala po siyang magagawa kundi ang pumayag sa ating kagustuhan na mamuhay na hiwalay sa Kanya. Choice natin yun eh. Minsan kasi tinawag na tayo, hindi pa tayo, alam na natin eh, hindi lang tayo lumalapit sa Kanya. Tinawag na tayo, hindi pa natin siya pinapansin. Yun po. So, ang buhay po dito sa mundo ay isang pagsubok po talaga lamang. Isang paghahanda para sa hinaharap. Sabi ko nga po kanina, preparing for eternity. Para sa mga nananampalataya po, ito ay isang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya paano po tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos at nang makatanggap ng buhay na walang hanggan? Ang tanging paraan lamang po ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig kay Jesucristo na anak ng Diyos. Sinabi po kasi mismo ni Jesus Christ, kung tandaan niyo po, sabi niya po, ako ang buhay. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang nananalig sa akin. Kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. John 11, chapter 11, verse 25 to 26. Nakasulat po yan dun. Ilista niyo po. Yun para matandaan niyo po. Ang kaloob po ng Diyos na buhay na walang hanggan ay libre po para sa lahat. Kaya po ito tinawag na gift. Ngunit kailangan po nating ihandog ang ating sarili sa Diyos at magbagong buhay. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Sinabi rin po sa John 3:36 na ang sumasampalataya po sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, di po ba? Ngunit ang hindi po sumunod sa Kanya ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. The wrath of the Lord ay mananatili sa Kanya, will remain. So, hindi na tayo bibigyan ng pagkakataon para makapagsisi sa ating mga kasalanan po pagkatapos nating mamatay. Gusto niya po, mga kapatid, lumapit na po tayo sa Kanya ngayon. Kung tatanggapin natin na ang kamatayan ni Kristo po ang siyang naging kabayaran ng ating mga pagsuway sa Diyos, tinitiyak po ng Diyos sa atin na magkaroon tayo ng makahulugang buhay dito sa mundo at mabuhay rin po ng walang hanggan sa piling po ni Kristo. Yun po mga kapatid. And I ask the Holy Spirit po to make you understand. Sa mga gusto ko pong i-share sa inyo, and pasensya na po, talaga medyo emotional and medyo nanghina po ako. I really don't know. I ask the Lord Jesus Christ to cover me with His most precious blood. And as long as po sa inyo, you will always be in my prayer. And I pray that the Lord Jesus Christ will give knowledge and wisdom to each one of you, to all those who watch this video. Yun lang po ang akin. And yun po, sa lahat po ng may mga katanungan, mga kapatid, hanapin nyo po ang kasagutan. Bible lang po yan. Magbasa po kayo ng Bible, mag-research po kayo, and of course, ask the Lord Jesus Christ, yung Panginoon po natin, siya po yung magre-reveal ng truth. Sabi niya nga po sa kanyang, sa Biblia, hindi niya tinatalikuran ang kahit sino man na tumawag sa Kanya. And I believe when you call
upon the name of the Lord. Talagang masasagot po lahat ng mga katanungan ninyo. And maraming salamat po for watching this video. And see you in my next video. And ipag-pray nyo po na sana maging English na po yung next video ko. Actually, everyone knows that I am speaking Visayan language. Ay, hindi po Tagalog. Kaya medyo nabubulol po ako. Yan po. Okay, maraming salamat po once again, and I love you all with the love of the Lord. I'm sorry again if medyo meron po kayong hindi naintindihan sa mga nasabi ko po. Sinashare ko lang po ito actually sa inyo. And i-research nyo po yung mga binigay ko po ng mga verses. Ayan lang po. Maraming salamat po, and God bless you all.